What's up, guys? What does Hayden Ko, Paolo Bedjones, and Chito Miranda have in common? Well, all three of them have been embroiled with sex video scandal. No? Regional Trial Court na i-dismiss ang kaso laban kay Ko dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Hindi rin daw napatunayan na si Hayden ang nagpakalat ng video sa internet. Isang video ngayon ang kumakalat sa internet, tampok di umano si Paolo at isang hindi pa natutukoy na babae. Masela ng nasabing video kaya naman kasalukuyang usap-usapan sa social media. Ayon sa reports, may dalawang video pa di umano na nagsisimula na rin. Sa Twitter, ipinaliwanag niya na ninakaw ang hard drive sa kanilang kwarto kasama ang ilan pang kagamitan. Nakisimpatya sa dalawa ang mga fans at ilang celebrity. Scandal, no? So, but how? No, so that's the big question, but how? No? Well, apparently, Hayden Ko's laptop files were stolen and sold afterwards. No? So ninakaw na, ibinenta pa. While Paolo Bedjones' laptop went into a repair shop 5 years prior. Kasi nung mangyari po yung sex video scandal niya, 2014, in 2009 pinagawa niya ito. And of course, they suspect the laptop technician as the one na nag-leak or nagbenta po nung sex video scandal ni Paolo Bedjones. And take note, guys, taga Quezon City po yung technician. And fortunately, hindi po si WhatsApp Bob yan. And in the case of Chito Miranda, according to him, his hard drive were stolen along with other things. No? So, all of which resulted in their sex video scandal being leaked and afterwards posted in the internet. No? So, well guys, ang tanong ko po sa tingin mo ba sapat na ang BIOS password? Sapat na ang Windows password para maprotektahan po yung mga importante or itinatago mong mga documents? Can be sa office, can be personal. Yung mga photos mo na one way or the other sensitibo, or yung mga videos mo na masiselan, no? So scandal, sex scandal, no? Na hindi naman po, no? So sa tingin mo ba sapat na ang BIOS or Windows password para maprotektahan ito? Well, in my experience, I would say no. At bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabi na hindi sapat ang BIOS password, hindi sapat ang Windows password para maprotektahan ito yung mga files natin? No? So, at ano ang pwede natin gawin para maprotektahan natin ito? Panoorin nyo guys dahil in this vlog, magbabahagi ako po ng dalawang paraan. 2 ways in which mapoprotektahan po natin yung mga pinakatatago nating mga files. At makasigurado po tayo na kahit po ito ay maiwanan mo, iwan mo, hindi napakilaman ni Mrs. yan, wala siyang magagalaw dyan ni Mr. Or ito man ay maiwala mo o manakaw. Makakasigurado po kayo, kung susundin yung tutorial na to, erase, wala po siyang mapapakilaman. Wala siyang maililik na sex video scandal kung meron man. Yun lang guys, sa pagbabalik, lahat ng yan sa pagbabalik ng WhatsApp. Welcome back guys. No? So, ano po ba ang BIOS password? Well, in layman's term na lang, hindi na po ako magsa-search sa Google. Ang BIOS password po ay kailangan or inilalagay para ang isang user po ay makapasok po sa BIOS menu in case na meron siyang baguhin sa BIOS settings. Napakasimple, no? BIOS password susi para makapasok ka sa pinakapinto para magalaw mo yung ano-ano mo sa bahay. No? So, ganun kasimple ang explanation ng BIOS password. No? For example, no? So, meron kang gusto mong mag-format. Well, kailangan mo makapasok sa BIOS menu para magalaw mo yung settings ng F12 turn on para yung F12 boot key gumana, or yung secure boot, ma-disabled mo. No? So, ganun ko kasimple, or ganun ka-importante yung BIOS password para magalaw mo yung settings sa BIOS settings. No? So, but, does BIOS menu or BIOS password protects your computer files? Directly not. Indirectly, maybe, at yan po ipapalawan ko later on, no? Sa pagbibigay ko po sa inyo ng sample. But indirectly, directly, hindi. Dahil ang pinoprotektahan niya lang is yung settings mismo, yung BIOS settings para makasigurado siya na hindi mo magagamit to para ma-format yung laptop mo. No? So, and of course, ang BIOS password po, natatanggal po yan one way or the other with this
tutorial, check nyo lang po itong tutorial sa mga lumang laptop po. Sa mga bago po, ginagawa po dyan, BIOS flashing. Yung mga company lock na BIOS password naman po, kaya pa rin yan through hardware mode method and software flashing. No? So, dalawa yung pinaka-proseso pag yung mga company lock. Though pricey, but the point is, kaya. Yun po. No? So, kaya one way or the other na matanggal ang BIOS password. But with regards protection of computer files, hindi ganun eh. Hindi ganun. How about Windows password? No? So, makakasigurado ka ba na pag may password yung laptop mo, nag-travel si Mister, naiwan si Mrs. sa bahay, makakasigurado ka ba na hindi mapakailaman ni Mrs. yung mga files mo? Sigurado ka ba? May password naman. Kahit anong gawin ni Mrs. doon, kahit anong gawin ni Mr. doon, hindi niya mapakailaman. Ang laman nun. Hindi po totoo yan. Dahil alam niyo naman, si WhatsApp ba po, napakadami na pong vlog. With regards to this one, may mga vlog po tayo na this one, na may mga password yung laptop, pero kailangan niya yung files. So, ang ginagawa po natin yan, pag ganun, kailangan nung user yung files niya. So, hindi pwede i-format. Nagkataon lang na yung password, sa kanya, in his case, her case, nag-update lang daw yung Windows, hindi na gumana yung password niya. Ang problema, importante yung files sa kumpanya. So, ang ginawa po ni WhatsApp niya, nilabas po niya yung hard disk, kinuha niya yung hard disk sa laptop, nilagyan na enclosure, this one. Yun. Siyempre, i-bolt in mo yan, no? Then, pasok mo sa computer, automatic po yan. Sa Windows Explorer po, babasahin po ang drive C nito, kung may drive D, medyo matagal lang yung read niya kasi may password. But the point is, kaya pong kopyahin ang laman ng hard disk. Wheels, may password. Kahit may password po siya, babasahin po yung hard disk, makokopya mo po lahat ng files nito. At syempre, kung meron kang tinatago dyan na lihim na kagimbal-gimbal, automatic po yan, mapapakailaman po ng ibang tao. No? So, pretty damn useless, isn't it? No? So, another thing, no? Ang Windows password po, especially Windows 7, 8, 10, tested ko po, no? Kaya ko pong tanggalin ng password without deleting any files in it. This one, follow this one. Totoo po yan, tested, no? So, with Windows 11, not so much. Hindi pa masyadong tested with Windows 11, but with Windows 10, 8, and 7, tested po. Kayang tanggalin ng password. But bet you guys, no? So, naniningil po ako ng medyo mataas pag ganyan po ang case ng laptop nyo or ng computer nyo. Pero, kaya. That's the point, no? So, well, of course, puro daldal naman si WhatsApp ba? Baka sinasabi niya, naiinit na naman kayo, no? Paano ba WhatsApp ba? Puro ka naman pasakali, puro ka daldal eh. Turo mo na kung ano yung paraan mo para yung scandal ko hindi mapakialaman ni Mrs. or hindi makita ng ibang tao, no? Saka kung maiwala ko may laptop ko, hindi ako kakabahan. That's the point. Ano? Yun yung gustong, alam ko yun yung gusto nyo eh. Yung maiwan mo yung laptop mo, maiwala mo, manakaw. Sitting pretty ka na, ano, wala naman siyang pakinabang, wala siyang makikitang scandal dyan dahil turo nga ni WhatsApp ba, burado lahat ng files, no? So, well, in order to do that, syempre, tuturo ko na po sa inyo, dahil lang po, inip na inip po kayo, no? Number 1 tutorial po, para maprotektahan po natin yung computer files natin. Documents, photos, videos, sex scandal. Ito guys, panoorin nyo. Lalagyan po natin ng hard disk password, no? Yung hard disk mo, syempre, hard disk password. Yung hard disk mo, lalagyan po natin ng password using the BIOS menu. So, ito na nga yung sinasabi ko na indirectly, yes, nakakatulong siya. Yung BIOS password, nakakatulong siya para maprotektahan. Directly none, pero indirectly, ito na po guys. No? So, in order to do that, para maproteksyonan po natin yung files natin, by putting a hard disk password, ito po gagawin natin guys. No? Okay, ready ko lang, para sure up. Yung. Panda rin po natin ang laptop. Then while doing that, press F2. Yes. Oh, syempre, ito, ginamit ko na po ito sa tutorial last time. So, may BIOS password po ito. Press natin 1, 2, 3, 4, 5. Wala, nakapasok na po tayo sa BIOS menu. Then, pumunta po tayo sa security tab. Wala. Kung makikita nyo dyan, meron po siyang, scroll down po kayo konti, no? Set
HDD password. And take note guys, no? Different laptop models, different menu. Pero the idea is there. Ito po yung idea. Lagyan po natin ng password yung hard disk natin. And in this case, press enter. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Wala, may password na po ang hard disk natin. So, paano natin matatry na may password nga? Save natin. Continue. Then check natin mag-boot. Check natin kung nililitaw. Wala. Kitang-kita naman guys. SATA port, Kingston, lock. No, so, ibig sabihin, wala makakagalaw talaga ng scandal. Enter po natin ang password. 1, 2, 3, 4, 5. Wala, magbubot na po ang computer. Yan po yung unang tutorial para maprotektahan po natin yung computer files natin. Ng documents, photos, videos. Including but not limited to sex video scandal, no? But yan guys, nagbukas na po. So that's one layer, no? Pero take note guys, no? Ang dami ko na pong experience sa mga laptop na yung hard disk po may password. Ang hard disk po na may password using the BIOS menu, unusable po siya. Meaning to say, hanggang hindi mo na i-enter ang password, hindi mo magagamit yung hard disk. Hindi mo mapoformat yung hard disk. Ibig sabihin, doon mo na siya magagamit sa laptop na yon. Hindi mo siya pwedeng ilipat sa ibang laptop para doon ka lang gamitin, format ka. Na. Hindi mo format. So, yun ang downside. Masasabi ko bang downside yun na pag nilagyan mo ng password yan, unusable. Hindi mo gagamit. So, basically, deleted lahat ng files. Pero at least, secured po kayo na wala pong makakagalaw ng files nyo. Even if wala kayo sa bahay, naiwan nyo, naiwala nyo, or nanakaw po yung laptop nyo or computer nyo. The second tutorial, yung pangalawa pong paraan para maprotektahan po natin yung computer files natin is by encryption. Ito po yung encryption. Ang Windows po, hindi lang merong Windows Defender para panlaban po sa mga viruses. No? So, meron din po siyang isang feature, yung Windows Security feature na ang tawag po ay BitLocker. At ano po ba ang BitLocker? Ang BitLocker po ay isang Windows Security feature that provides encryption on hard drive, no? Pwedeng yung buong hard drive na i-encrypt niya, addressing the threat of data theft. Simple, napakasimple po ng explanation, addressing the threat of data theft. No? So, kung may titingin, kung may magnanakaw, kung may makakapagbukas ng laptop mo, one way or the other po, merong siyang layer of protection, hindi niya basta-basta bubuksan, at kahit format niya, automatic po, burado po lahat ng files. Yan po ang nagagawa ng BitLocker. No? So, and exposure to loss, not just addressing the threat of data theft, but exposure to loss. In case naman ako po yung hard drive mo, makakasigurado po kayo na wala, nada. Wala po siyang makikitang files dahil automatic pag binuksan mo yan, kung kaya mo, automatic po, format ang aabutin yan. At ang BitLocker po, pag sinabi ko pong format, kasama niya po, pag binormat mo po ang BitLocker, no? Ayun lang kaibahan niya, no? Yung first option po, unusable yung hard disk. Second option, encrypting a hard drive, automatic yan. Pag pinormat mo ang hard disk, usable pang hard disk, but the files itself, kasama niya pong format, hindi mo po marirecover. Kahit na gumamit ka ng recovery software na bayad, never. Hindi mo po marirecover. Ang dami ko na pa experience. Ito nga, mangal sa akin yan dahil pinormat namin yung laptop, nagkaroon ng BitLocker, so gusto niya makuha niya yung files, nada. Kahit na pagdaanin ko po sa recovery software, hindi na po ma-recover. Walang ma-recover, walang mabasa po. Yan po yung nagagawa ng BitLocker. So basically, pwedeng i-format ang BitLocker lock na hard disk o hard drive, pero pasama niya mapo-format, yun laman niya po. No? So, both of which, malaking tulong po kung talagang meron po kayong mga importanteng files na kailangan proteksyonan, photos, video scandal na kailangan kayo lang po makakita. At kung ito man yung maiwala nyo, kailangan protektado po. So, paano ba natin ginagamit ang BitLocker? Ito guys, no? So ito na lang din ang gagamitin ko. Or maybe, mas maganda siguro kung gumamit po ako ng Bandicam para mas sure po. Ano? So, wait lang, papatay ko na po ito guys. So, yun natin ang Bandicam.
Sa example po na to, ang lalagyan po natin ng BitLocker is yung hard drive itself, no? Yung internal hard drive niya, no? So, guys. Let's start, no? So, in order to do that, punta po tayo sa Windows Explorer. Ito po yung hard drive. So, this is the local drive C. No? Kung makikita nyo yung icon niya, walang lock button niya, no? Right-click on this one, and makikita nyo, turn on BitLocker. No? Simple. Click on that. Starting BitLocker. Checking your PC. So, starting BitLocker. No? So, how do you want to backup your recovery key? Dahil may recovery key po yan eh. No? So, internal or external po, yung lagyan nyo po ng BitLocker, automatic. Magbibigay siya ng recovery key para in case po na magpo-format kayo or biglang mag-pop up yung BitLocker, meron pa rin kayong hash key na may enter para magbukas po. No? So, in case this one, like this one guys, no? Ang kailangan nyo po dyan yung hash key. Yung key po na ibibigay niya. At may option po kayo kung isi-save nyo sa Microsoft account. Depende kung may Microsoft account po kayo. Or save to a file or print the recovery key. Pero kung may naka-attach po na printer sa computer nyo, why not? Pwede po i-print, mas-save, or save to a file. Ako po ang ginagawa ko niya, save to a file. No? So, pag save to a file po, automatic, kung drive C po yung encrypt ko, hindi po pwedeng dyan ako mag-save. Kailangan gumamit po ako ng ibang drive, no? USB or external, para doon po i-save yung encryption niya, yung encryption key. So, in this case, lalagay ko po yung USB. Karaan. Yan. Save to file. Okay. Okay, ito po yung USB ko. Dito na lang dito. BitLocker. Acer laptop. Okay, nandun na po yun. Yung BitLocker key. Let's check. BitLocker Acer. Ayan. Ito po yung pinaka every time na maghahanap po, yan po yung i-enter nyo. Pinaka BitLocker key. No? So, close na po natin yan. Then, let's go on. No? Next po natin. Para kahit pa paano po may idea po kayo kung paano mag-encrypt. No? Yung encryption. Okay. Yun guys, encryption in progress. But hindi natin hintayin dahil napakatagal pong mag-encrypt. No? So, then, it would 120 gig, it would take at least 1 hour, no? So, yan po guys, no? So, i-check natin, ha? I-open ko. Ganyan po mag-encrypt. And take note guys, kung makikita nyo po, no? Yung drive C po na i-encrypt natin, makikita nyo may lock na po. Kanina po, walang lock, no? Nung encrypt po natin yung BitLocker key, nung tinurn natin yung BitLocker key, automatic nagka-lock po siya. No? So, automatic po, encrypted na siya, hindi po basta-basta mapapakinabangan. Pag internal po yung hard disk kasi, pag nag-format po kayo, automatic po mag-activate po ito. BitLocker key, meaning, format mo, wala kang BitLocker key, burado po lahat ng files. Not like yung hard disk po, na walang BitLocker key. Pag ipinormat nyo po yan internally, meron pa kayong chance to recover the files. But ang hard drive po na may BitLocker key or may BitLocker lock, automatic po yan. Kahit ma-format mo siya, huwag nyo na pong pagdaanan sa recovery key, sa recovery software. Wala po kayong makukuha ang files dahil pag pinormat nyo siya, kasama siya mabubura. No? So, yun guys. So, nag-i-encrypt na to. Ngayon naman po, ipapakita po sa inyo, paano po mag-encrypt ng external, this one, or USB. No? So, in this case po, same procedure naman po ang gagawin natin. Ito kasi naka-BitLocker key na tong hard drive ko, pero wala pa scandal. No? So, ang isa-sample po natin USB, no? So, para kahit pa paano mas mabilis. No? So, mag-move on na tayo from the encryption of an internal hard drive. So, pero dire-diretso na po yan. No? So, okay, talas. Dito naman po tayo sa isang laptop ko, no? Para kahit pa paano po, hindi ko kasi may encrypt yung USB dito sa computer na to dahil nag-encrypt siya right now. No? So, ngayon dito po, tapat po natin ng konti para kahit pa paano, may itsura naman tayo. Kitang-kita po yung itsura natin. Anyway guys, yun. So, wait lang, ina-activate ko lang ang Bandicam.
Yun guys, so papasok ko po ito. Hopefully hindi pa encrypted, ano? Pasok siya sa USB. Okay. Same procedure po with USB and external hard drive. Same procedure po yung pag-encrypt niya, paglalagay niya ng pinaka-encryption, no? So, how do we do that? Ayan guys. Right click on the drive, this one. This is the drive, yung USB ko po. It can also be done sa external po, no? Pero in this case, USB, right click, turn on BitLocker key. Okay? Ayan guys. Napakasimple, no? So sabi ko niya, napakadali pong sundan ng tutorial, pero sabi nga sa inyo, may downside, may mga talagang wala kayong mapakinabangan pag hindi mo nilagay yung BitLocker key. Password should contain uppercase and lowercase letters, numbers, spaces, and symbols. Ginawa ko naman yan, Yun, pumasok guys. No? So, pumasok yung password na inilagay ko. Then, same procedure. No? Save to your Microsoft account. Kung meron kayong Microsoft account, pwede niya pong isend doon yung pinaka BitLocker key ng USB. Or, pwede rin pong save to a file, no? Na gagawin po natin. Save to a file. Then, meron na kasi dyan. No? So, sa desktop na lang, gawa tayo ng panibang folder. Kioxia USB BitLocker key. That's it. Encrypt, no? So that's it guys. No? So kung makikita nyo, kung internal drive, nagkaroon ng lock button, icon, sorry. Ito rin pong USB, nagkaroon po ng pinaka-lock icon, no? So, dahil ini-encrypt na po siya. So, basically, yan po yung dalawang paraan po na makakasigurado po kayo na kahit ano pong gawin ni Mrs. ni Mr. o ng mga kaibigan mo na marites in nature, hindi niyo po mapakialaman yung mga files mo sa computer mo in case na maiwanan mo to, or in case na manakaw, in case na maiwala mo. No, so napaka-importante po dito. And for example guys, no, so ano ba yung itsura ng isang external hard drive pag naghihingi po ng password? Check natin guys, no. So pasok po natin yung hard drive. Yun guys, so binasa na po yung hard drive. Kung makikita nyo naman po, this drive is BitLocker protected, no? So, kita-kita naman. At makikita nyo naman po yung icon. No? So, meaning, kung may hard drive po kayo na BitLocker protected siya, every time po na ilalagay nyo sa ibang computer yan, lalabas po yung ganyan na nakalock po yung hard drive, no? So, and how do we open this one? No? So, i-click po natin to. That's it. Simple as that. No? So, meaning, kung yung hard drive mo mawala, may nakaw, hindi niya po mabubuksan yan. Sabi ko nga sa inyo. Kaya niya i-format, gawin niya ng paraan, pero hindi niya mabubuksan. At kahit i-format niya po yan, hindi niya marirecover ang files. Kahit na any software recovery tools po ang gamitin niya. No? So, enter ko po yung password. Yan, unlock po natin. Wow. Simple as that. Kitang-kita niyo naman po. Naku, putang. Hindi po totoo yan, no? Private files don't open, no? So, yan guys. So, ibig sabihin, kung yung hard drive po nito, may iwanan ko rito, may pumasok magnanakaw. Kung ito mga hard drive nito, mispace ko. Makakasigurado po ako na hindi po papakinabangan ng ibang tao yan. Dahil ang BitLocker lock, sabi ko nga sa inyo, na hard drive, pag ipinormat mo, kasama niya pong ipo-format ang mga laman.
including but not limited to your sex video scandal. That's it, guys. No? So, putting password on hard drive using the BIOS settings, number 1, and encrypting hard drive. No? So, internal hard drive or external hard drive, USB and external hard disk. Yan po yung dalawang way para makasigurado po tayo na protektado po yung ating files, yung scandal, yung photos, yung documents natin, hindi mapapa sa kamay ng ibang tao na may masamang hangarin or interest. On that note, may iwasan po din natin yung mga nangyari kay Hayden Ko, 2009, Chito Miranda, 2013, and Paulo Pidjones na one way or the other po malaking kahihiyan din po yan. No? So, well, yan kung meron po kayong tinatago talaga na ganung uri ng video. No? So, yun lang guys. Maraming salamat po. I know it's supposed to be a Saturday DIY, but unfortunately kahapon po umuwi po ako ng Nueva Ecija at hindi po ako nakagawa ng vlog. No? So, ngayon po, Sunday, ngayon po ako gumawa. And hopefully matapos ko po ito later this evening sa pag-i-edit para kahit paano po may post po natin at maihabol po natin sa DIY. Mangyayari po niyan, DIY weekend. No? So, yun lang guys. Maraming salamat po sa patuloy na suporta, panonood at pagtangkilik po sa vlog ni WhatsApp. Maraming salamat. God bless God.